Alam naman niya na hindi unfair ang time merchant pero naalala nito ang mga masasakit na sinabi niya sa kanya kaya inisip nito na yun ba ang rason kung bakit hindi nito binigay sa kanya ang pera na bayad para sa kanyang oras. Bigla naman itong natigil sa kanyang mga iniisip nung narinig niya ang boses ng kanyang anak na tinatawag siyang daddy. Pagkalingon nito sa kanya ay sinabi agad ni Nan na sinabi daw sa kanya ng magician na pwede na siyang umuwi kasama ng kanyang tatay. Doon na naisip ng lalaki na kaya pala hindi binigay sa kanya ni Lee ang bayad ay pinagaling pala niya ang kanyang anak. Hindi na ito nakapagsalita dahil sa saya kaya mabilis na lang itong lumapit sa kanyang anak para yakapin ito ng mahigpit. Paglabas ng dalawa sa ospital ay napansin agad ni Lee na parang malalim ang iniisip ni Manhei. Kaya, tumigil muna ito para itanong sa kanya kung meron ba itong problema. Sinabi naman sa kanya ng babae na hindi lang daw niya inaasahang ganun lang kadali para sa kanya ang pagkuha at pagbigay ng buhay sa mga tao. Tinignan naman ng ating bida ang mukha ni Manhei at sinabi nito na alam niya ang totoong iniisip nito. Gusto daw talaga nitong itanong sa kanya kung bakit kinuha pa nito ang oras ni Xiao Xian kung hindi naman niya ito kailangan at ganun lang ito kadaling gawin para sa kanya. Gusto din daw siguro nitong itanong kung bakit hindi na lang siya naging generous at ginamaw na lang si Nan nang walang kapalit. Sinabi sa kanya ni Manhei na makakapiling na nilang dalawa ang isa't isa ng mas matagal kaya gusto lang daw sana niya itong bigyan pa ng konti. Nakakaloko at pabirong sinabi ni Lee na tama nga naman ang babae kaya tinanong nito kung dapat din ba niya itong bigyan ng maraming pera at lifespan. Alam naman ni Manhei na hindi yun uubra kaya nanahimik na lang ito at hindi na sumagot sa time merchant. Dahil nakuha na ni Manhei ang gustong sabihin ni Lee ay sinabi na ng time merchant na hindi generosity ang kulang sa mundo. Ang kailangan daw ng lahat para mamuhay ng maayos ay responsibilidad. Sigurado naman daw siya na alam ito ng babae dahil isa ito sa kanyang mga pinagdaanan dati. Bigla naman natawa si Manhei at sinabi na mukhang tumatanda na talaga siya dahil parang nagiging sentimental na daw siya ng sobra. Bago maghiwalay ay pinaalala ng ating bida sa teacher na hindi sapat ang pagtulong lang sa tao dahil kaya itong gawin ng kahit na sino. Mas okay daw kung tuturuan nila ang mga ito ng responsibilidad para makatayo sila sa sarili nilang mga paa nang hindi umaasa sa iba. Makalipas lamang ang ilang oras ay makikita natin na nakabalik na si Lee sa headquarters ng Eternal Club. Habang nakatingin ito sa labas ng kanyang bintana ay inisip nito na kaya niyang idikta kung ano ang pwedeng mangyari sa isang tao, mundo, at kahit universe. Tinignan nito ang kanyang mahiwagang orasan at tinanong kung pwede na daw ba talaga siyang tawagin na isang god. Nawala naman ito sa kanyang iniisip nung bigla na lang may malakas na tumunog sa kanyang lamesa. Sinabi sa kanya ni Yuki na ang lahat ng dokumentong yun ay para sa kanya at kailangan niya itong pirmahan lahat. Ilang araw daw kasi siyang nawala nang wala man lang palm kaya kailangan daw niya itong tapusin lahat ngayon. Dahil wala na siyang magagawa ay sinimulan na niya ito isa-isa at inisip sa kanyang sarili na hindi pa talaga siya matatawag na isang god. Dahil napansin nito na parang hindi mapakali si Yuki ay tinanong nito kung meron ba siyang kailangang sabihin. Dahil doon ay nagsalita na ito at sinabi na meron ng report si Tesla tungkol sa pinag-aaralan nilang underground world. Hindi naman nabigla doon ang ating bida at sinabi pa nga nito na parang medyo matagal ang usad ng kanilang ginagawa. Natigil naman ito sa kanyang ginagawa nung sinabi sa kanya ni Yuki na sabi daw sa kanya nila Tesla na meron na silang nakitang sign of life sa ilalim ng mundo. Napatayo ito agad sa kanyang upuan at sinabi na totoo pala talaga ang kanilang Hollow Earth theory. Napangiti ito at inutos agad sa babae na tawagan si Feng Hao at Tesla dahil kailangan daw nilang mag-usap-usap. Lumipat naman agad ang ating storya kay Feng at makikita natin na nag-eensayo ito sa kanyang training room. Natigil agad ito nung tinawag siya ng kanyang kasamahan at sinabi na meron siyang tawag galing kay Miss Yuki. Pumunta agad ito sa telepono at tinanong kung bakit napatawag sa kanya ang secretary. Nung narinig na nito ang lahat ng sinabi ni Yuki ay sinabi agad niya na sabihin ito sa kanilang boss na laging ready ang Falcon team para sa kahit na anong misyon. Pagdating nila Lee at Tesla sa training room ay makikita natin na nandoon na din ang lahat ng miyembro sa Falcon team dahil nag-eensayo na ang mga ito. Sa loob ng isang ring, makikita natin na napuruhan ang isa doon ng kanyang kalaban sa mukha. Kaya,
Tumalsik ito papunta sa pader at dahil sa lakas ay muntik na itong masira. Sinigawan naman agad ni Feng Hao si Waylon at sinabi na kung lagi niyang gagamitin ang buong lakas niya sa sparring ay wala nang lalaban ulit sa kanya. Bigla namang tumayo ang kalaban nito at sinabi sa kanilang boss na siya naman ang nagyaya ng sparring at kaya pa naman niyang magpatuloy. Dahil doon ay sinigawan din siya ni Feng Hao at sinabi na pag tinuloy pa nila yon ay mapapatay na siya ni Waylon kaya pumunta na lang daw siya sa kanilang nurse para magpagamot. Napabuntong hininga na lang ito at sinabi na ang hirap talaga nilang pagsabihan habang bumabalik sa kanilang usapan. Tinanong ulit nito sila Tesla kung ano ulit ang sinasabi nito kanina tungkol sa underground world. Hindi naman ito nakasagot agad sa kanya dahil makikita natin na natakot ito sa kanilang mga ginagawa doon. Pero, makalipas lamang ang ilang sandali ay sinabi na ni Tesla na sobrang delikado ang underground world dahil hindi tumitigil dito ang seismic activities o ang tuluyang paggalaw ng lupa. Kahit daw maaari silang gumawa ng mga remote-controlled exploration robots para ito ang pumunta doon ay merong mga sabi-sabi na hindi ito pinapapasok ng mga legends na tatawagin na lang nilang wild men. Nagsalita na rin naman si Yuki at sinabing kahit wala pa silang ebidensya na nagpapatunay sa legends ng wild men ay kailangan pa rin nila itong paghandaan. Hindi naman agad nakapagsalita si Feng Hao dahil tumigil na itong makinig nung narinig niya na binanggit nila ang wild men. Sinabi ng ating bida na kahit gaano ka-eksakto ang kanilang kalkulasyon ay kakailanganin pa rin nila ng ebidensya kaya doon na papasok ang Falcon Team. Makikita natin na nakatunganga pa rin doon si Feng Hao at sinasabi lang nito na tunog malakas ang pangalang Wild Men. Hindi naman natuwa doon ang kanyang boss kaya sinabi nito na hindi ito ang panahon para matakot siya. Ngumiti naman ito sa harap ni Lee at sinabi na mali ang kanyang iniisip dahil excited lang daw siya dahil wala kasi siyang nakakalabang malakas doon sa kanila. Hindi naman alam ni Tesla kung bakit ganun ang ugali ni Feng kaya sinabi sa kanya ni Yuki na ganun daw lahat ang ugali ng nasa Falcon Team. Pagkatapos noon ay sumenyas na ito sa ating bida para itanong kung ayos lang ba na tawagin na niya ang kanyang mga kasama. Hindi naman ito pinigilan ng Time Merchant kaya tumango lang ito para sabihing gawin na niya yon. Mabilis itong lumingon sa likod at sinigaw sa buong Falcon Team na meron silang gagawing misyon. Tumigil naman ang lahat sa kanilang ginagawa at tinanong kung saan naman sila pupunta ngayon. Dahil hindi rin ito alam ni Feng ay bigla na lang tumayo si Tesla at sinabi sa kanila na papasukin nila ang primitive jungle sa bansang Kangmo. Nung narinig ito ni Feng Hao ay nagbago bigla ang itsura nito dahil parang meron itong koneksyon sa kanya. Nung nakaalis na ang lahat ay inayos na nito ang kanyang mga gamit na dadalhin sa kanilang misyon. Inabutan naman siya ni Xiao at nung nakita nito ang kanyang bagahe ay tinaong agad nito kung saan siya pupunta. Hindi naman ito sinagot ng diretso ang kanyang kasama at sinabi lang na business trip ang kanyang pupuntahan. Hindi naman naniwala doon si Xiao dahil nakita nito ang laman ng bag ni Feng Hao kaya pinilit niya itong sabihin sa kanya ang totoo. Dahil doon ay wala nang nagawa ang lalaki kundi ang sabihing meron silang misyon ng Falcon Team sa bansang Kangmo. Dahil matagal nang magkasama ang dalawa ay alam nito na doon ang hometown ni Feng Hao kaya tinanong nito kung pupuntahan ba niya ang kanyang pamilya. Napapikit naman ito sa sinabi sa kanya ni Xiao dahil ang alam daw kasi nila ay matagal na siyang patay dahil sa kanyang sakit dati. Mabilis naman lumapit sa kanya ang lalaki para batukan siya ng malakas dahil hindi nito gusto ang kanyang sinabi. Naaalala daw nito nung siya ang inutusan ni Feng Hao para bilhan ng bahay ang kanyang pamilya doon kaya tinanong nito kung ano ang kanyang kinakatakot. Sinabi pa nito na kung siya lang yun ay magmamadali siyang pumunta kung nasaan man ang kanyang pamilya dahil wala nang ibang tatanggap sa kanya kundi sila. Dahil sa sinabi nito ay bigla na lang napatayo si Feng Hao at sinabing aalis na daw siya. Habang naglalakad dito palabas ng kwarto ay nakangiti lang tumingin sa kanya si Xiao at sinabing balitaan na lang daw siya nito pagbalik niya. Bago tuluyang umalis ay pumunta muna silang lahat sa meeting room para ipaliwanag pa ng mas mabuti sa kanilang lahat ni Tesla kung ano ang gagawin. Sinabi nito na ayon sa modern science ay parang isang multi-layered cake ang Earth dahil sa mga parte nito na crust, mantle, outer core, at inner core. Dinagdag pa nito na kada 70 feet na pagbaba simula sa taas ng Earth ay nadadagdagan ang temperatura nito ng 1%. At ayon daw sa kanilang kalkulasyon,
mahigit kumulang 5,000 degrees Celsius ang init sa core ng Earth. Sinabi din nito na merong teorya dati nung panahon niya na habang tumatagal daw ay lalong lumalamig ang temperatura sa space. Sa ngayon daw, umaabot na ito ng halos negative 200 degrees Celsius. Kaya, tinanong nito na kung ganun pala kalamig sa kalawakan ay bakit pa nilalagyan ng pampawala ng init ang mga spaceships na pumupunta sa space. Dahil hindi naman matatalino ang mga nasa Falcon team ay wala nang sumubok sa kanila para sagutin ang tanong ni Tesla. Nagulat naman ang iba nung bigla na lang nagsalita ang kanilang boss at sanabi na common sense lang naman ito. Kinumpara niya ito sa isang tinapay na kalalabas lamang sa oven na kailangan mo nang ihipan muna bago isubo. Sinabi sa kanya ni Tesla na meron siyang kakaibang paraan para mag-isip pero nakuha naman ito kung ano ang gusto niyang sabihin. Bigla namang sumulpot doon ang ating bida at sinabi na kaya daw merong ganun ang mga spaceships ay lumalapit kasi sila sa araw at kahit nagaano kalamig sa kalawakan ay kakailanganin pa rin nilang labanan ang init nito. Sinabi din nito kay Feng na buti na lang ay pumunta talaga siya doon dahil hindi daw talaga sila pwedeng umalis ng walang kasama dahil hindi sila nagseseryoso. Sinabi naman nito sa ating bida na masyado kasing boring ang mga sinasabi ni Tesla kaya gusto lang daw nitong pasiglahin ang lahat. Nawala naman ang ngiti nito sa kanyang mukha nung tinignan siya ng masama ng kanyang boss kaya sinabi nito kay Tesla na ituloy na nito ang kanyang sinasabi. Ayon daw sa bago nilang kalkulasyon, posibleng merong mga parte sa underground na hindi napupuno ng magma. Kaya, ang kailangan daw nilang gawin ay maghanap ng entrance sa lugar na yon. Ang gagawin daw nila sa bansang Kangmo ay hahanapin nila at hahalugbugin ang mga pinakamalalalim na kuweba doon. Kailangan daw nila itong gawin hanggang sa makahanap sila ng safe na daan papunta sa baba. Para makasigurado ay tinanong sa kanya ni Feng kung ano ang mga dapat nilang paghandaan sa underground. Bago pa makasagot doon ang lalaki ay nagsalita agad ang ibang miyembro sa Falcon team at tinanong din nila kung delikado ba doon at kung kailangan ba nilang lumaban. Hindi pa daw sigurado ang lahat sa ngayon dahil sila pa lang ang unang pupunta pero meron daw posibilidad na mangyari iyon. Dahil adik sa gulo ang mga ito ay bigla na lang silang nagsisigaw sa tuwa. Dahil alam ni Feng Hao na nandoon pa rin ang kanilang boss ay sinuntok nito ang lamesa ng malakas at sinabi sa lahat na magsitahimik sila. Kailangan daw nilang seryosohin ang kanilang gagawin dahil iyon na daw siguro ang pinakaimportanteng misyon na gagawin nila. Dahil takot din ng Falcon team sa kanya ay hindi na nagreklamo ang mga ito at sabay-sabay na lang sinabi na yes sir. Bago tuluyang matapos, pinaalala pa sa kanila ni Tesla na kailangan nilang kumilos sa madidilim at mainit na kapaligiran habang tinitiis ang matinding pressure. Pero, kahit gaano pa ito kadelikado ay sila pa rin ang mga unang tao na gagawa noon. Pag meron daw silang mga nakita at nadiskubre ay mas asama ang kanilang mga pangalan sa history. Pagkatapos ng meeting ay pumunta muna sila Feng Hao at ang Falcon team sa training room. Pinasa na din sa kanila ang kanilang mga isusuot at sinabing kailangan nila itong ingatan dahil mahigit 1,000,000 ang presyon ng isa nito. Natigil naman na ang lahat nung nagsalita na si Feng at sinabing meron lang daw silang 2 araw para hanapin ang data na pinapahanap sa kanila ni Mr. Tesla. Kaya, sinabi nito na good luck sa kanilang lahat at magpahingan sila ng mabuti dahil maaga silang aalis bukas ng umaga. Pagkaalis ng lahat ay nilapitan na ng ating bida si Feng Hao at sinabi na mukhang handa na talaga silang lahat. Pero, naalala nito ang destinasyon ng kanilang misyon kaya tinanong nito kung ayos lang ba ito sa kanya. Hindi naman nakapagsalita agad si Feng at nag-isip muna ng mabuti kung ano ang isasagot nito sa kanyang boss. Pagkatapos noon ay sinabi na nito kay Lee na masyadong importante ang kanilang gagawin para sa club kaya wala daw siyang ibang iisipin doon kundi ang kanilang misyon. Mabilis nang lamupas ang kinabukasan at makikita na rin natin na nandoon na sila sa kagubatan ng bansang Kangmo. Habang masaya itong tinitignan ni Tesla ay tinanong sa kanya ng ating bida kung iyon na ba talaga ang lugar na dapat nilang puntahan. Ngumiti ito at sinabi na yun na nga ang sikat na Kangmo's Underground Cave System. Ayon sa kanilang mga data, kahit mukhang normal lang ang itsura nito sa harap ay meron daw nakatago ditong bottomless cave. Narinig din daw nila sa mga lokal na kahit ang mga opisyal na exploration team sa mga sikat na bansa ay walang magagawa sa lugar na yun.
Hindi kasi normal ang formation nito kaya hindi sila pwedeng magbaba doon ng mga makina kaya tao lang talaga ang pwedeng lumusat doon. Lumingon naman si Lee sa Falcon team at tinanong kung narinig ba nila ang sinabi ni Tesla. Nag-thumbs up naman sa kanya si Feng at sinabi na walang problema ang kanilang equipment kaya pwede na silang mag-umpisa kahit anong oras. Hinanda na nila ang lubid na magbababa sa kanila sa kuweba at pinaalala ulit na ang kanilang misyon ay hanapin ang entrance sa deeper space ng underground. Naintindihan naman na ito ng lahat kaya sinabi ni Feng na kung wala na silang sasabihin ay bababa na sila doon. Napahinto naman ang mga ito nung tinawag sila ng ating bida sandali dahil meron itong ibibigay. Tinaas nito ang kanyang kamay sa harap ng team at pinabilis ang mga oras nito ng 10 times. Sinabi niya sa mga ito na mag-iingat sila at kausapin lang nila si Robert kung meron na silang nakita. Habang isa-isa itong bumababa ay tinatanong sa kanila ng bata kung kamusta ang mga gadgets na ginawa nito para sa kanila. Sinabi naman sa kanya ng mga ito na ayos ito dahil komportable pa rin sila kahit sobrang lalim na nila. Nakita naman ni Tesla sa screen na malapit na sila sa limit ng lubid kaya sinabi nito kay Feng Hao na magdahan-dahan. Sinabi naman sa kanya nito na hindi niya kailangang mag-alala dahil wala pa naman daw silang nakikitang kakaiba. Pero, pagkasabi niya noon ay bigla na lang nagloko ang lubid at nawala na rin bigla ang mic ni Feng Hao. Sinubukan agad ng mga itong ibalik ang komunikasyon nila pero medyo nahihirapan doon si Robert. Makalipas lamang ang ilang segundo ay narinig na nila sa radyo ang boses ni Feng at pabiro nitong sinabi na Monkey na siya doon. Sinubukan daw niyang lumiko dahil meron siyang nakitang bato kaya bigla na lang nagloko ang kanyang lubid. Pero, mukhang naka-jackpot daw siya dahil aksidente nitong nasira ang isang layer doon na nakatakip sa mas malalim na parte ng underground. Akala naman ni Tesla ay nagbibiro ito kaya tinanong nito kung seryoso ba siya na nakita na agad nila ang kanilang hinahanap doon nang wala pang isang araw. Wala naman daw siyang rason para magsinungaling kaya ihanda na daw nila ang mas mahabang lubid dahil marami pa silang lalakbayin doon.